Statement ni Attorney Harry Roque. Sa katunayan, ako'y nag-iimpake na. Sabi ko, kapag lumabas na si Tatay Digong, wala na rin akong dahilan na manatili sa the Netherlands. Uuwi na ako at haharapin ko na ang lahat sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat na imbag ni Aldaw Kadakayoan kakabsat and welcome back to my channel. Ayon sa DCRH News, sa programang Balansyado, inihayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na siya'y nag-iimpake na at handa nang umuwi ng Pilipinas para harapin ang kanyang mga kaso sakaling aprubahan ng International Criminal Court o ng ICC ang mosyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Dagdag pa niya, wala na anya siyang dahilan upang manatili pa sa the Netherlands kung aprubahan ng ICC ang kanilang kahilingan. Unfortunately, hindi na po makakauwi si Harry Roque sa Pilipinas. Hindi niya na mahaharap ang kanyang mga kaso dito dahil ang interim release po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay rejected, denied, hindi po ibinigay sa kanya. So wala ring dahilan na utuin ni Harry Roque ang mga Pilipino at paniwalain na makakauwi si Rodrigo Duterte. Ayon po sa balita, ICC ibinasura ang hiling ni Duterte na pansamantalang palayain. Patuloy na idedetini. Ibinasura ng International Criminal Court o ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantala siyang palayain at iniutos ang patuloy na pagdeteni sa kanya. Ayon sa dokumento ng korte na may petsang Oktubre Agis, sinabi ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na nakikita nilang patuloy na may panganib na tumakas si Duterte. Kaya kailangan ang kanyang pagkakakulong para masigurong present siya sa mga pre-trial proceedings at posibleng paglilitis. Paliwanag ng ICC Pre-Trial Chamber 1, dahil sa posisyon ni Ginoong Duterte bilang dating Pangulo ng Pilipinas, mukhang meron siyang kinakailangan koneksyon sa politika, pati na rin ang benepisyo mula sa network ng suporta sa loob ng bansa. Kasama na ang kanyang anak na kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas na maaaring tumulong sa kanyang pagtakas. Ang patuloy na suporta kay Ginoong Duterte sa Pilipinas ay pinatunayan pa ng kanyang pagkakapanalo bilang alkalde ng Davao City noong Mayo 2025. Dagdag pa rito, nahaharap si Ginoong Duterte sa maraming kaso kabilang ang ilang pagpatay at tangkang pagpatay na itinuturing na krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity. At maaari siyang makatanggap ng mahabang sentensya kung makumpirma ang lahat o bahagi ng mga kaso at mapatunayan siyang nagkasala sa paglilitis. Ang desisyon ay nilagdaan ni na Presiding Judge Julia Antoanela Motok, Judge Rain Adelaide Sophie Alapine Ganso at Judge Maria del Socorro Flores Liera. So, dumating na ang kinatatakutan ni Sara Duterte, ang hindi mabigyan ng interim release ang kanyang ama, na pinaniwala niya ang kanyang mga supporters ni Digong na makakauwi si former president. Pero alam niyo ba na marami ang sinisisi si Sara Duterte kung bakit hindi na ibigay ang interim release ng kanyang ama. So kanya-kanya po ng reaksyon ang ating mga netizens. May mga nagpahayag ng kanilang mga rason kung bakit hindi nabigyan ng interim release si Digong. Ilan sa mga rason kung bakit na-denied ang interim release ni Digong. Una, ang pananakit ni Hanilet during arrest. Pangalawa, jailbreak plan ni Sara. Pangatlo, fake news at propaganda ng mga DDSets against ICC. Pang-apat, pangingialam ng mga senador na DDS. At panglima, hindi convincing ang drama or acting ni Digong. Hindi naman po ito ang official na dahilan.
Pero ito po ang mga nasa isip ng mga Pilipino kung bakit hindi nabigyan ng interim release si Digong. Kung matatandaan ninyo, yung video na lumabas kung saan parang may pinaplanong jailbreak si Sara Duterte para sa kanyang ama. Panoorin po nyo. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, i-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC Detention Center. No? Oh, akala siguro ni Sara Duterte hindi makakaapekto yung kanyang mga pinagsasabi tungkol sa ICC. Dito sa sinabi niya na yung 16 million daw na bumoto kay Rodrigo Duterte ay magpunta lahat sa dahig para namang kayang pamasahihan nitong si Sara Duterte yung 16 million na bumoto kay Digong. At i-jailbreak daw nila si Tatay Diggs nila. So, ang ibig sabihin nito, maaari nga na maging flight risk itong si Digong. Dahil kung sinasabi nilang sa tanda ba naman ni Rodrigo Duterte, kaya pa ba naman niyang magtago or pumunta sa ibang bansa or maging flight risk? Ang tinignan ng ICC yung posibilidad na po pwede. Dahil sa mga sinasabi ng kanyang anak na si Sara Duterte, jailbreak. So ano ibig sabihin nun? Susugurin nila ang ICC at sa pilitang ilalabas si Rodrigo Duterte. Kung yun ay isa sa mga balak ni Sara, ano pa pag binigyan siya ng interim release? Di po pwede, may posibilidad na si Sara mismo ang magtatago sa kanyang ama. Dalhin niya sa isang bansa na tatanggap kay Rodrigo Duterte at magtago. Yung unang sinabing pananakit ni Hanilet during the arrest, ang intindi ko naman dito, kung nagawa ni Hanilet na magkaroon ng pananakit during the arrest of Digong, po pwedeng gawin ng mga supporters yan ni Rodrigo Duterte. Lalo na kung papayagan siya magbigyan ng interim release. At dito pa, patutuloyin tulad ng gustong mangyari ng mga Duterte senators. Hindi ba nag-file pa sila ng resolution na bigyan daw ng house arrest si Digong dito sa Pilipinas? Na kahit na alam natin na imposibleng mangyari dahil hindi na po tayo miyembro ng ICC. Ang pwede lang pong kumupkop kay Digong ay yung mga member states ng ICC na hindi na tayo miyembro. Pero itong mga DDS senators, pinagpipilitan na bigyan ng house arrest si Rodrigo Duterte sa Pilipinas. So isa yan, marahil sa mga dahilan kung bakit lalong nangamba ang ICC na baka maging flight risk nga naman itong si Rodrigo Duterte at naging mitya pa ng gulo sa Pilipinas. Dahil itong mga DDS senators ay wala na sa wisyo kahit na alam nila na hindi po pwedeng dito dalhin o bigyan ng house arrest si Digong dahil hindi na tayo member state ng ICC, pero dahil sa kanilang pagiging panatiko kay Rodrigo Duterte ay gusto nila o ipipilit nila na mabigyan ng house arrest si Digong dito sa Pilipinas. Hindi ba sabi nga rin ni Sara Duterte, mas gusto niyang sa Davao City iuwi si Rodrigo Duterte. Kung sa Davao City niyo dadalhin yan, mas posibleng magkaroon ng gulo na ayaw mangyari ng ICC. Yung mga fake news at propaganda ng mga DDS laban sa ICC, yung pinapakalat ng mga DDS ni Sara Duterte, ni Pulong Duterte, na kinidnap yung kanyang ama. So sino ang lumalabas na kidnapper? Di yung ICC. Dahil ang ICC ang naglabas ng utos o naglabas ng warrant of arrest kay Duterte. Tapos yung pang mga pinagsasasabing nitong si Attorney Kaufman na wala na daw sa wisyo si Digong, na hindi na makilala yung mga miyembro ng kanyang pamilya, that Duterte is unfit to face trial. Tapos maririnig ng ICC sa dating asawa ni Digong that he is well, na okay ang pakiramdam niya, okay ang kanyang health. So, hindi sila nagkakatugma ng mga pahayag, ng mga statements. Hindi ba sinabi pa nga ng dating asawa ni Digong na si Elizabeth Zimmerman na tama na, tigil na, put it to rest. Dahil okay naman si Digong doon sa loob at tanggap na ni Rodrigo Duterte kung ano ang kanyang kapalaran. Pero itong mga anak niya, pinagpipilitan pa rin na dapat iuwi by hook or by crook kahit na i-jailbreak pa nila. Kasama yung 16 million na akala mo naman yung 16 million noon 16 million pa rin ngayon. At ang panghuli,
Hindi convincing ang drama or acting ni Digong. Magmula nung pinakita ni Digong yung kanyang galing sa pag-acting, na bago siya nahuli at pinadala sa ICC, ang lakas pa niyang sumigaw at banatan si President Bongbong Marcos, binatikos din niya yung ICC, tapos 1 or 2 days after that, pagdating sa ICC, ano ang drama ni Digong? I am Rodrigo Roa Duterte. O, di ba? Ano akala nyo sa ICC? Hindi nakita yung video nyo nung kayo ay nagrally sa Hong Kong? Tapos biglang-bigla, pagdating mo sa ICC, parang isang bulati na lang ang pipirma. Na yun ang ginawang batayan ni Kaufman para humingi ng interim release, yung katandaan at yung hindi na kaya ni Duterte na humarap sa trial. Tapos sasabihin ng dating asawa at nung kanyang apo na okay lang si Duterte sa loob. Na sinasabi din naman ni Sara, dahil may statement din si Sara na okay ang kanyang ama sa loob. Na sinasabi rin ni Kitty Duterte na okay yung kanilang ama. Nataliwas naman sa statement ni Kaufman. So paano maniniwala ang ICC sa inyong mga pakulo, sa inyong mga drama? Statement naman ng abogado ni Digong na si Attorney Nicholas Kaufman. Attorney Nicholas Kaufman, Duterte's lead defense counsel, revealed that the appeal was filed a week ago following the ICC pre-trial chamber's September 23 ruling denying temporary release. Kaufman criticized the decision, calling it unjustified given Duterte's physical and mental health. Pero nakita nga ng ICC yan eh. Iba ang sinasabi ni Kaufman, iba ang sinasabi ng pamilya. The ICC previously denied Duterte's release, citing a high risk that he would resume committing crimes if freed. In its ruling, the pretrial chamber referenced Duterte's public statements, including a vow to double the killings if re-elected as mayor of Davao City in 2024. Ito po sinabi niya nung siya ay nangangampanya sa pagka-mayor ng Davao. Sabi niya, "The moment I return as mayor of Davao, I will just double the drug war kills." O nakita niyo nga, yun na nga ang kaso niya sa ICC, yung EJK. Tapos, sa kampanya mo, sasabihin mo na kapag bumalik ka bilang mayor ng Davao, dodoblihin mo ang pagpatay? So mukhang isa ito sa malaking dahilan kung bakit hindi siya nabigyan ng interim release. Na malaki ang tsansa na kapag pinakawalan nila si Duterte, he would resume committing crimes. Biglang na-erase lahat ng una kong binasa kung bakit hindi mabibigyan ng interim release si Digong. Ito po ang pinakamabigat para sa akin na dahilan kung bakit hindi nabigyan ng interim release si Duterte. Ikaw ba naman ang mangako? Ikaw ba naman ang gawin mong campaign promise na kapag ikaw ay nahalal muli na mayor ng Davao ay dodoblihin mo ang pagpatay? Wrong move. Wrong statement. So, confirmed, official, denied po ang interim release ni former President Rodrigo Duterte. So, hindi na uuwi si Harry Roque dahil patuloy na siyang magtatago sa the Netherlands. Ang galing ding gumawa ng statement ni Roque, no? Nag-i-impake na daw siya dahil wala nang rason para manatili siya sa Netherlands dahil pauuwi na daw si former President Rodrigo Duterte. Yun pala, alam niya na rejected at denied ang interim release ni Digong. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.